Magkakaiba ang naging reaksyon sa mga pahayag ng dating pulis na si Arturo Las Cañas sa pagdinig sa Senado kahapon. Ayon sa mga legal expert, mahalaga ang pagkilatis sa mga detalye ng testimonya at kailangang masuportahan ng mga ito ng ebidensya. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Sa pagbaliktad ni dating Davao Police na si retired SPO3 Arturo Las Cañas sa kanyang naunang testimonya sa Senado tungkol sa umunoy Davao Death Squad, may mga nagtatanong ngayon kung dapat ba siyang paniwalaan. Pag-amin ni Las Cañas sa pagdinig ng Senado kahapon, umabot daw sa halos 200 tao ang napatay niya. Idinawit din niya sa ilang gawain ng umano'y DDS si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at PNP Chief Ronald De La Rosa. Pero paano ba dapat tignan at timbangin ang kanyang mga pahayag? Para sa legal expert na si Attorney Rowena Daroy Morales ng UP Office of Legal Aid, mahalaga ang pagsasala at pagkilatis sa mga detalye ng testimonya. Napakamacho kaya na sabihin, pinatay ko silang lahat. O binugbog ko silang lahat. Depende na eh. Ewan ko kung anong mawawala sa kanya. Now, kung bakit niya kailangan sabihin yon or ano ang magiging benefit sa kanya. Kung gusto mong sabihin, inutusan lang po ako. Inutusan lang po ako ni Mr. X. Napatayin niyan, 200 na yan. Sino yung 200 na yon? At kailan ka inutusan ni Mr. X? Hindi ko rin alam po yun. Yun na siguro ang mga dapat natin tanungin. Ngayon nakikita naman po natin, no, sa mga ganyang klaseng mga salitaan. At lalo na dito sa Senado, na may mga nagtatanong na dito pumupunta, may nagtatanong na dito pumupunta. Nagiging political inquiry ito. Sa pagbaliktad ni Las Cañas, sabi ni Attorney Daroy Morales, ang dapat tingnan ay hindi yung una o pangalawang pahayag, kundi ang mga nangyaring nagtulak sa ganitong pagbaliktad. So mag-iisip ka ngayon, bakit kaya niya sinabi na nagsinungaling siya? Anong kahihinatnan ng kanyang pagsasabi na nagsisinungaling siya? Baka yun ang gusto niyong tingnan. Hindi po ba? Sa korte, okay? Pag nakakita kami ng recantation, ang una namin tinitignan ay bakit siya nag-testify ng gano'n nung unang pagkakataon. Doon namin nakita, ay binayaran pala ng kabila. Ay, binantaan pala nung... In other words, hindi buo yung... or hindi voluntary at buo yung kanilang mga sinasabi. Lumapit ba siya ng kusa sa isang tao para magsabing nagsinungaling siya? Alam ba natin yun? Ewan ko, ako hindi ko alam. Or hinanap pa siya at talagang, totoo ba yung sinabi mo? Bakit ba? Et cetera, et cetera. Tapos naglabas ng baliktad yung sinasabi niya. Hindi natin alam. Para naman kay former UP College of Law Dean Attorney Pacifico Agabin, mahalaga na masuportahan ng ebidensya ang mga pahayag ni Las Cañas. Kailangan din niya itong patunayan kahit hindi siya bumaliktad. Ang rulings ng Supreme Court yan sa mga witnesses na bumabaliktad, hindi masyadong pinapaniwalaan yung pagbaliktad . Kasi sabi nila kung babaliktad yung witness, gustong sabihin hindi kapaniwalaan yung mga sinasabi niya. Kaya itong mga testimony ni Las Cañas ngayon, ma-prove lang ito ang totoo kung malaman natin kung sino talaga ang namatay, kung sino ang pumatay, at saan inilibing. At kailangan makita yung katawan ng patay . Naniniwala naman si Senador Antonio Trillanes IV na nananatiling buo ang kredibilidad ni Las Cañas. Nagawa raw kasi nitong ihayag ng detalyado ang mga pagpatay na pinamunuan umano ni Noy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Duterte at ng anak nitong si Paulo.
Paniwala naman ni Vice Mayor Duterte, si Trillanes ang nasa likod ng pagbaliktad ni Las Cañas. Layon lang daw nitong idawit sa ilegal na droga, hindi lang ang kanyang ama, kundi pati na rin siya at kanyang mga kaibigan. Anya, desperado si Trillanes na pabagsakin ng Administrasyong Duterte, kaya pilit silang idinidiin sa mga gawa-gawa o manong akusasyon. Sabi ni Las Cañas, may ilang pagkakataon na inuutusan din daw ni Paulo ang umano'y Davao Death Squad. No comment naman si PNP Chief De La Rosa sa mga bagong pahayag ni Las Cañas. Sinabi ni Las Cañas na alam daw ni De La Rosa ang mga operasyon ng sinasabing Davao Death Squad. Nagulat daw si De La Rosa sa mga aligasyon ni Las Cañas. Pero mainam na raw na di na lang siya pumatol. Hayaan na lang daw ang Senado na humusga sa katotohanan ng kanyang mga sinasabi. Victoria Tulad, GMA News.